na yun ng 2010, bukod dun sa social pension, meron pang binigay na increase sa benefits. Kamukha nung discount na 20%, inalis yung BAT. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Na yun ng 2010, bukod dun sa social pension, meron pang binigay na increase sa benefits. Kamukha nung discount na 20%, inalis yung BAT. So effectively, ang gumawa o nag-promulgate ng IRR ng 9994 kung paano siya implement yung DSWD. So, since walang agency, yung agency na namin, yung NCSC, nagawa lamang yan noong 2019. Pagkatapos hindi pa tinatransfer ng DSWD yung trabaho sa amin. Diba? Kasi kung na-transfer na yan sa amin, kami ang mag-a-amend doon sa IRR nung 9994 na naibigay ng discount. Diba? Kasama doon yung provision noong paggamit nga ng pangangailangan ng booklet pagbibili ka ng gamot, di ba? Kasi merong provision doon na magbibigay ng 5% discount sa basic commodities, yung mga basic na pangangailangan, 5% yon. Pero merong limit yon na 1,300 sa isang linggo. So kung bakit nagkaroon ng booklet, kasi merong limit yung 1,300. Baka mamaya yung senior citizen, bibili ka ngayon ng 1,300 sa isang supermarket para makadiscount ka ng 65 pesos. Tapos yung susunod na bibilin mo sa ibang supermarket naman, di ba? So kailangan yung booklet talaga. Protection yan ng mga establishment. So ngayon, pagdating naman dun sa gamot, hindi ko makita kung bakit kailangan mo ng booklet para dun sa gamot, di ba? So ngayon pa lang yan nabubuksan, di ba? Pinag-uusapan na nga ngayon. Yes, alam mo, yung pagbibigay ng discount dun sa mga promo. Kasi hindi malinaw yung kasi nga DSWD yung gumawa ng IRR, tapos ang dapat na mag-implement nito yung DTI. Kasi pagka may kinalaman sa promo, dapat DTI, di ba? Since hindi naman focus ang DSWD sa senior citizen, kaya napabayaan yan. Tingnan mo, meron tayong senior citizen commission, pero kailangan si Speaker Martin pa ang mag-initiate na reviewin nyo nga yan, yung mga discount na yan, bakit na hindi yata na ibibigay sa mga senior citizen, di ba? Kasi yung ating party list sa senior citizen, iba yata yung tinitingnan, hindi yung mga dapat baguhin doon sa batas, di ba? Pero dapat yung party list dapat alam nila, di ba? Meron tayong party list ng senior citizen, dapat siyang nag-initiate, di ba? 2010 pa yan eh, di ba? Napakahabang panahon na yung mga establishment na magbibigay ng promo kunyari, pagkatapos hindi magbibigay ng discount, di ba? Nangailangan pa na speaker na napakadaming tinatrabaho ang magtuutos para kalkalin yung bagay na yun. Isa pang pinag-uusapan dito, yung mga senior citizen, nakiki-online na rin yan eh. Bumibili na rin yan ng mga produkto through online. Hindi nang sinisigaw nila ngayon, hindi kami binibigay ng discount, wala kami. Meron ng joint memorandum circular yan. Nung una, kasi ang problema natin, meron tayo mga nagdi-deliver. Diba? So pag bumili ka ng online, hindi mismong yung binilan mo ang magdi-deliver sa iyo. So napakahirap siyang balansehin kung paano natin i-apply yung discount. Kaya yung mga rider group, sila yung umangal. Sabi niya, wag naman, kasi kami yung bibili, mag-a-advance kami. Pagkatapos sa amin i-charge, diba? Kaya nagkaroon ng review kung paano i-implement yung provision ng 9994 dun sa discount kapag ka bumili ka ng online. Pero dahil ang nag-initiate niyan ay NCSC na, you can rest assured, gumagawa ng paraan ng NCSC kung paano maayos yung pag-provide ng discount sa senior citizen kahit na ang binilan mo ay online at ang nag-deliver ay third party. Yung mga namamasahe, yung sa bus, yung mga sumasakay ng MRT, kinikilala yung discount para sa kanila, sa senior citizen. Pagdating ho ba dun sa mga airline, local man at international, paano yan? Local meron. Local meron. Automatic yan. Mag-book ka sa mga airline natin, PAL, Cebu Pacific, AirAsia.
Meron dong ano kasi, pagka hindi ka sanay, pagka lalagay mo adult lang, walang discount. So kailangan alisin mo yung adult, ilalagay mo yung senior citizen or PWD. Automatic na yon. Ano na. Pagka ganun ang sistema, nire-require ng airline na magpakita ka ng ID na ikaw nga senior citizen pagka ikaw ay magbo-board na. So pagka nagkaroon ng discrepancy yon, may karapatan yung airline na hindi ka isakay dahil may pandaraya yung iyong pagbili ng ticket dahil nandaya ka dun sa iyong age. Hindi ba pwede raw kasi sabi ng iba bakit local lang, hindi pwedeng international, sinakyan ko naman pal. Hindi ko na ano yun kasi iba ang ano, di ba? Iba ang pagka international kasi may mga taxes yan, may mga rates, may mga china-charge yan na sang-ayon doon sa itina-charge ng usang bansa siya pupunta. Maliban ho doon sa ano, may mga cash gift pa bang dapat asahan ng mga senior citizen ngayon? Alam mo, merong ano yan ano yung palaging sinasabi, beggars cannot be choosy, di ba? Pag sinabi mong gift, hindi mo pwedeng i-impose, di ba? Unless na meron siyang batas, di ba? Yung kagaya nung yung empleyado ng gobyerno, kapag ka Disyembre, nagbibigay ng cash gift ang pamahalaan, di ba? So, hindi natin pwedeng i-impose, hindi mo pwedeng isabatas na yung regalo. Saka naman nakakita ng magre-regalo sa iyo, utusan mo, di ba? Pero, merong binabanggit dito, yung, ito, sigurado nag-aantabay yung marami rito Yung Senate Bill 209, yung Centenarians Act of 2021, panukalang batas naglalay magbigay ng benepisyo at pagkilala sa mga centenarian, yung mga individual na mabot na sa 100 taong gulang. Kasama dito yung pagbibigay ng cash gift at pagkilala sa kanilang tagumpay. Ano na ang narating nito? Okay, ganito yung boss, no? Maraming problema ang hinarap ng NCSC. Unang-una yung database. Dumating ang NCSC ng 2019, naging effective. Ako napunta ako sa NCSC ng 2022, walang data. Wala tayong census kung ilan talaga yung senior citizen. Yan yung problema niyan. Bakit hindi effectively ang Kongreso, ang Senado at Kongreso? Because hindi nila alam. Kapag nagkaroon ng panukala na yung 85 years old bibigyan mo, hindi alam ng Senado, ng Kongreso kung ilan yung 85 years old pataas na dapat mong bigyan. Di ba? Kaya yan, meron silang panukala. Kapag naging batas yan, maganda para sa kapwa natin senior citizen. Pero lahat ng yan, matapos lamang yung aming data gathering, kapag kumpleto yung aming data ng lahat ng senior, malalaman kaagad ng Kongreso. Effectively, makakapag-decide sila kaya ba ng pamahalaan na magbigay ng 20,000 sa mga senior, sa mga 85 years old. Kasi maibibigay na namin sa kanila kung ilan yung dapat bigyan kapag nakapasa yung ganung batas. Diba? Klaro na, may record So, pagdating doon sa implementation nun, lahat tayo, di ba? Meron tayong mga kaibigan na senior citizen na 85, isa panalangin din natin, kasama sa panalangin na mabigyan sila. Pero yun nga yung problema nun, kung bakit nagiging mabagal yan is because wala ngang initiative. Ngayon lamang nagkaroon ng initiative, ngayong may NCSC na gumawa ng data o kumuha ng data ng lahat ng senior citizen. Kinokontra pa ng ilang kongresista. Nako, sa ngayon, nasa na ilang porsyento, ilang bahagdan na yung database na yan? Kahapon, nakita ko more than 4 million. So that's practically, kung 10 million tayo ngayon, 40%. Siguro dahil dun sa mga initiative ngayon, dahil dun sa mga programa na yan sa Kongreso o mga bills na yan sa Kongreso at sa Senado, may encourage na ngayon yung mga senior citizen at saka yung mga LGU na i-register nila yung kanilang mga senior citizen. Pagka nagawa natin yan in 1 year, kunyari sa susunod na taon, na kompleto natin yung 10 million, tapos nag-update na lang every quarter, mas madali para sa Kongreso na mag-isip kung anong benepisyong ibibigay sapagkat alam nila. Malalaman nila kaagad kung ilan yung kailangan dahil meron tayong eksaktong bilang ng mga pero doon sa mga umiiral na record, Commissioner, nasa ilan ang bilang ng senior? Wala tayo Yung 2019, yun yung last census, no? 2020 census ang tawag nila, 9.4 million. Noong bago ako sa ang estimate daw nila noon is magiging 12 million ang senior citizen ng 2023-2024. Kaya lang nagkaroon tayo ng pandemic, napakaraming mga senior citizen ang umexit sa mundo. Kaya hindi natin alam. Malalaman lang natin yan kapag nakabuo na kami ng at least 85%
kapag 8.5 million na kami, more or less, pwede na nating sabihin, ito na yung probable estimate natin. Maglalagay lang tayo ng minus plus na percentage. Itatanong natin sa PSA kung ano ang percentage na ano natin. Mas madali na. Pero napakaraming problema ang masusolusyonan. Pero siguro baka iniisip ng ilan, ang PSA siguro nandiyan naman. Ang PSA ba may idea talaga kung ilan ang senior citizen? At saka yung mga age bracket na yan, meron pa silang gano'n? Hindi ko masabi kasi hindi ko alam pero palagi ko meron. Diba? Kaya lang dahil doon sa Data Privacy Act na kailangan magbigay ng authority ang mga senior para ibigay sa amin o sa isang ahensya kung ilan sila at sino sila. Hindi ko masabi. Siguro pwede nating itanong sa PSA kung may pagkakataon sa susunod. Baka naman kasi baka pwedeng magtulungan yung dalawang baka pwedeng magbigay sila ng grupo na yan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!